Finally, Prince Loki ng Elbaf i-reveal na ang itsura. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1130 at ang title nga daw netong paparating na chapter Cursed Prince. So sa title pa nga lang magkaka-idea na kaagad tayo kung sino yung tinutukoy na karakter dito. Syempre si Loki. Bali pag-usapan natin to mamaya. Anyway, ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing yung kabilang grupo daw ng Straw Hat Pirates, which is yung grupo nila Robin, ipapakita daw na papunta na sa Elbaf. Malamang yung ibig sabihin neto malapit na itong sila Robin sa mismong isla ng Elbaf, since obvious naman na talagang papunta na sila dito. Sa mga nakalimutan na ipapaalala ko nga na until now kasama pa nga rin nila Robin sa grupo nila itong sila Kuma at Bonnie. Kaya naman dito nga tayo curious kung talaga bang sasama sila sa paglalakbay ng Straw Hat Pirates sa Elbaf, or later on gagamitin ni Kuma yung devil fruit niya para umalis sila ni Bonnie at pumunta sa mas ligtas na lugar, gaya sa lokasyon ng Revolutionary Army, since may idea nga siya kung nasaan sila ngayon, dahil bago nga pumunta sa Egghead Island dito muna siya nang galing. Ang sumunod na impormasyon naman sa spoilers magkakaroon daw ng revelation ng balita sa isang newspaper, at ang headline nga daw sa balita na to yung pinatay daw ni Luffy si Vegapunk. Kasabay daw neto yung pagsira ni Luffy sa mismong Egghead Island kasama sila Brogy at Dory. So yung reference nga neto yung nabasa natin in chapter 1124, kung saan ipinakita nga dito yung naging pagtatalo nila Vivi at Big News Morgan sa pekeng balita na ilalabas niya. Dahil yung gagawin nga daw na headline ni Morgan yung walang awa daw na pinatay ni Luffy si Vegapunk, which is alam nga ni Vivi na hindi ito magagawa ni Luffy, kaya siya tumututol dito. Bali ngayon nga ni-reveal na natuloy pala itong headline na to. So ano ba ang magiging impact ng balita na to para kay Luffy? Kung umaabot nga itong newspaper sa mismong Elbaf, siguradong mamatahin kaagad ng mga giants itong si Luffy, since yung kasama nga niya sa Egghead Island na sila Brogy at Dory wala pa sa tabi niya para mag-explain sa ibang mga giant ng Elbaf na fake news lang itong balita na to. Kaya probably magiging mainit si Luffy sa mga giants, dahil sa mga recent chapters nga napag-alaman natin na dito daw nagtago si Jaguar di Saul pagtapos ng Uhara incident. At since curious nga si Vegapunk sa mga libro ng Uhara, dumadalaw nga daw siya sa Elbaf, meaning may koneksyon itong si Vegapunk sa Elbaf. Kaya probably yung ibang giants dito kilala siya. Kaya naman once na mabasa nga nila na si Luffy ang pumatay kay Vegapunk, paniguradong pag-iinitan itong si Luffy. Sa part naman ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo syempre may mangilan-ngilan nga na hindi na paniniwalaan itong fake news na to, gaya na lang ng malalapit kay Luffy or even itong Revolutionary Army, dahil sila nga mismo biktima rin ng fake news. Recently nga binalita na si Sabo daw ang pumatay kay King Cobra, which is ni-reveal nga na hindi ito totoo. Kaya malamang sa malamang 50-50 yung impact ng balita na to para kay Luffy sa ibang parte ng mundo. So kasabay nga daw ng headline na to ni-reveal din daw yung bagong bounty nila Brogy at Dory, dahil nga sa fake news na kasama sila ni Luffy na pumatay kay Vegapunk, nagkaroon nga daw sila ng bounty na tag 1.8 billion belly. Yes guys, mas mataas nga yung bounty nila ngayon kesa kila Zoro at Sanji. Speaking of Zoro at Sanji, wala pa ngang balita kung nag-update din ba yung bounty ng Straw Hat Pirates o hindi. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing nakawala na daw sila Luffy sa kwarto ni Road, at ang una nga daw niyang nakita itong si Loki, kung saan nakatali daw siya sa isang malaking puno. So ang rason nga daw ng pagtali kay Loki sa isang puno dahil sa pinatay niya daw yung mismong tatay niya. Pinatay nga daw niya ito para makakuha ng isang legendary devil fruit. So sa information nga na to parang too early pa na mabasa kung magiging villain ba itong si Loki o kakampi ng Straw Hat Pirates, dahil pwede nga in both sides. Sa pagiging villain nga para sa arc na to medyo skeptical pa ako, since sa history nga ng paggawa ng storya ni Oda never pa niyang pinagtatagpo ng maaga kay Luffy yung mga magiging main villain. Kaya
Kaya bakit magkikita agad sila Loki at Luffy kung siya nga ang main villain para sa Elbaf arc? Pero may point rin naman. Since kung si Loki nga ang prinsipe ng Elbaf, ang ibig sabihin lang neto yung pinatay niya yung mismong hari netong Elbaf. Ang labas nga neto parang gahaman si Loki sa kapangyarihan. Since as per spoiler nga dahil daw sa devil fruit kaya niya pinatay itong tatay niya. Sa part naman ng pagiging mabait ni Loki at magiging kakampi siya ng Straw Hat Pirates pwede rin. Dahil sa history nga ng One Piece laging may prinsipe o prinsesa na tinutulungan itong si Luffy sa bawat arc. At ngayong Elbaf arc nga ang posibleng prinsipe naman na tutulungan ni Luffy itong si Loki. Pwede ngang sinet up lang si Loki at pinalabas na pinatay niya yung tatay niya, which is in reality hindi naman talaga. At sa history nga rin ng bawat arcs lagi ring nakikilala ng maaga ni Luffy yung mga prinsipe o prinsesa na tinutulungan niya. Gaya na lang ni Vivi na Reverse Mountain arc pa lang nakilala na ni Luffy. Si Rebecca na during Coreda Coliseum pa lang nakilala niya na. At itong si Momonosuke na during Punk Hazard arc pa lang nakilala niya na. Kaya naman titignan na nga lang natin sa mismong chapter kung may clue ba kung mabait itong si Prince Loki o hindi. At speaking of Loki yung ipapakita nga daw na itsura niya seryoso. Malayo nga daw ito sa silhouette niya na parang goofy yung style. So yung vibes nga neto para sa akin similar kay Kaido. Since yung silhouette nga na unang ipinakita sa atin ni Oda patungkol kay Kaido goofy rin yung itsura. Pero later on maangas pala. Bali sa sumunod na impormasyon nga sinasabing makakakita daw tayo ng isang double page or double spread ng entire Elbaf. Yes guys, yung buong Elbaf nga daw ipapakita sa chapter na to. Kung saan similar nga sa Legoland ni Road, meron nga daw Yggdrasil tree sa mismong Elbaf. May isang layer nga rin daw ito sa gitna kung saan dito daw matatagpuan yung kastilyo netong Elbaf. So sa description nga ng puno na to mukhang similar nga ito sa totoong Yggdrasil tree in Norse mythology, kung saan yung kastilyo ng mga gods nasa gitna rin ng Yggdrasil tree matatagpuan. Anyway, ayan na nga yung mga impormasyon sa spoilers para sa paparating na chapter 1130. Yung ibang impormasyon nga para sa chapter na to tatalakayin na lang natin syempre sa mismong full chapter review natin na i-upload natin syempre susunod na. Bali ipapaalala ko lang na meron ngang 2 weeks break sa manga, kaya naman itong paparating na chapter nga na to wag nyo nang palampasin dahil panigurado sobrang solid neto. Kung trip nyo pangang malaman yung iba pang balita na related sa One Piece bukod sa 2 weeks break ng manga, recently nga gumawa tayo ng video patungkol dito. Kaya sa mga hindi pa to napapanood I suggest na panoorin nyo na. Ilalagay ko na nga lang yung link neto sa comment section sa ibaba. So yun lang, peace!